Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, parang apoy na hindi namamatay sa puso ko. Hello, ako si Luningning, 29 na taong gulang, taga Batangas. Isang simpleng babae na may tahimik na buhay kasama ang asawa ko, si Marco. Ngunit may isang gabing nagbago ang lahat, isang gabi na puno ng lihim at tukso, na ikinalilito ko hanggang ngayon. Nangyari ito isang malamig na Oktubre sa aming bagong bahay sa bayan ng Lipa. Si Marco ay may sakit kaya nasa bahay lang siya, habang si Maria, ang asawa ko, ay naipadala sa isang trabaho sa Maynila. Sa gabi na iyon, nagkaroon kami ng bisitang hindi inaasahan, ang aking biyenan, si Aling Elena, isang babaeng kahanga-hanga ang ganda at presensya, na parang diwata sa gitna ng malamig na gabi. Aling Elena ay nasa 52 taon na, pero para bang hindi tumanda. Ang kanyang balat ay makinis na parang seda, may mahahabang buhok na kulay tsokolate na palaging nakaayos ng maayos, at mga mata niyang kulay berde na tila mailihim na sinasabi. Siya ay isang babaeng may tiwala sa sarili, may kakaibang karisma na nagpapakilig sa kahit kanino. Palagi siyang nakasuot ng mga damit na nagpapakita ng kanyang hubog na katawan, madalas ay may kasamang manipis na bestida na sumasabay sa bawat indayog ng kanyang balakang, at medyas na may puntas na sadyang nakakabighani. Nang dumating siya sa bahay namin, dala niya ang isang malaking bag na puno ng mga sariwang gulay, tinapay, at mga produktong Pilipino, parang handog ng isang ina para sa kanyang anak at manugang. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdadala ng pagkain, ramdam ko na may ibang dala siyang hangarin. Habang umuulan sa labas, nagsimula kaming magkwentuhan sa kusina. Ang bango ng kape, halong bango ng ulan, at ang mainit na apoy ng kalan ay tila nagsilbing backdrop sa isang gabing puno ng kakaibang tensyon. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang enerhiya siya sa paligid na nagpapalambing sa bawat salita niya, sa bawat tingin na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko pa rin mawari kung bakit ganoon ang pakiramdam ko sa kanya ngayong gabi. Parang may lihim na nag-ugnay sa amin, isang lihim na hindi ko inaasahan, pero ramdam ko ito sa bawat sandali na lumilipas. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, at ang aking puso ay tila nagpapaalala ng isang kwento na hindi pa tapos. Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung paano nagsimula ang mga pangyayaring hindi inaasahan, at paano unti-unting nabago ang aming tahimik na buhay sa gitna ng malamig na gabi sa Lipa. Ang gabi ay nagpatuloy na may kakaibang hangin sa loob ng aming maliit na bahay sa Lipa. Si Aling Elena, ang biyenan ko, ay hindi lang basta dumalaw para magdala ng pagkain. Ramdam ko na may mas malalim siyang dahilan kung bakit siya naroroon. Luningning, kumusta ka na? Mukhang pagod ka, sabi niya habang pinipisil ang aking kamay ng mailambing na hindi ko inaasahan. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa mukha ko, parang sinusukat ang bawat galaw, bawat paghinga. Hindi ko maiwasang mapailing at mapangiti ng bahagya, pero may bahid ng kaba sa dibdib ko. Si Maria, ang asawa ko, ay madalas nawala sa bahay dahil sa trabaho niya sa Maynila. Lagi siyang busy, palipat-lipat ng lugar, minsan sa Batangas, minsan sa Cavite, pati sa mga pantalan sa Manila Bay para sa mga shipments na pinamamahalaan niya. Dahil dito, madalas ako ang nag-iisa sa bahay, kasama si Aling Elena nitong gabi. Habang nag-uusap kami sa kusina, napansin ko ang paraan niya ng pag-aalaga sa bahay. Hindi lang siya basta biyenan, kundi parang reyna ng aming tahanan. Pinaghahandaan niya ang hapunan ng may pag-iingat at pagmamahal, hinihipan ang uling para hindi masunog ang niluluto, at palaging tinitiyak na maayos ang lahat. Napansin ko rin ang kanyang mga kilos, ang paraan ng pag-aayos ng buhok, ang dahan-dahang pag-ikot ng katawan sa pag-abot ng mga gulay, at ang mga malumanay niyang halakhak na tila musika sa aking pandinig. Ang kanyang bestida ay mahigpit sa baywang, nagpapakita ng kanyang hubog na katawan, habang ang medyas na may puntas ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Habang siya'y nagluluto, nagkwento siya tungkol sa mga araw niya noong bata pa siya sa Batangas, paano siya lumaki sa isang simpleng pamilya, paano niya nilabanan ang mga hamon ng buhay, at paano niya natutunan ang kahalagahan ng pamilya at pag-ibig. Ang bawat salita niya ay mailalim, may emosyon, at ako'y nakikinig ng buong puso. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kwento, hindi ko maiwasang mapansin ang mga sandaling tumitig siya sa akin ng matagal, parang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ang sarili. Ang mga tingin na iyon ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking balat, habang ang mga simpleng galaw niya ay nagiging isang lihim na sayaw ng tukso sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang ganitong pakiramdam sa akin, lalo na't siya'y biyenan ko.
Ngunit hindi ko rin mapigilang maramdaman ang kakaibang koneksyon na lumalalim habang tumatagal ang gabi. Ang bawat salita niya, bawat ngiti, bawat halakhak ay parang naglalatag ng isang lihim na mundong gusto kong tuklasin. Habang patuloy ang ulan sa labas at ang mga ilaw ng mga parol sa paligid ng aming bahay ay naglalaro sa mga bintana, naramdaman ko na ang gabi ay hindi magiging ordinaryo. May isang bagay na nagbabago, isang kwento na nagsisimula sa isang malamig na gabi sa lipa, at ako handang harapin ang mga susunod pang mga pangyayari. Sa susunod, sasabihin ko kung paano unti-unting bumalot ang gabi ng mga lihim at tukso, at paano nagsimula ang isang hindi inaasahang pagsubok sa aming relasyon na magbabago ng lahat. Ang gabi ay patuloy na lumalalim, at habang ang ulan ay nagpapatuloy sa pagpatak sa bubong ng aming bahay sa lipa, ramdam ko ang bigat ng mga salita ni Aling Elena na tila may tinatagong kahulugan. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit siya dumalaw ng ganoon kalakas ang dating sa akin, na para bang may planong lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Habang nagluluto siya sa kusina, unti-unting lumalim ang aming usapan. Hindi na lamang tungkol sa mga kwento ng nakaraan o mga pang-araw-araw na buhay, kundi naging mas personal ang mga usapan, mga tanong tungkol sa aming relasyon ni Maria, sa mga alitan na hindi ko sinasabi sa iba, at sa mga pangarap na unti-unti nang napapawi ng abala ng buhay. Luningning, mahina niyang binitiwan, alam mo ba kung gaano kahalaga ang balanse sa isang pamilya? Hindi lang trabaho, hindi lang responsibilidad kundi ang puso rin. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng matagal sa akin, puno ng hiwaga at init na hindi ko maintindihan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang panghihikayat sa bawat salita niya. Parang may lihim na mensahe na gustong iparating, ngunit hindi niya diretsahang sinasabi. Ang kanyang mga galaw ay mas naging malambing, ang paghaplos sa aking braso ng dahan-dahan, ang pag-aayos ng mga kagamitan sa kusina na parang pag-aalaga sa akin, at ang mga ngiting nagpapahiwatig ng higit pa sa isang simpleng biyenan. Si Aling Elena ay palaging naging isang halimuyak sa bahay, hindi lamang dahil sa kanyang ganda at presensya, kundi dahil sa kanyang paraan ng pag-aalaga. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang presensya ay tila nagdala ng bagong enerhiya, isang tukso na hindi ko inaasahan. Habang patuloy ang ulan sa labas, napansin kong palapit na siya sa akin, at ang init ng kanyang katawan ay nagdudulot ng kakaibang sensasyon sa akin. Parang may hindi nakikitang puwersa na humahatak sa amin, isang puwersa na sumisira sa mga hangganan ng pagiging manugang at biyenan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang ganitong pakiramdam. Ang aking puso ay naglalaban sa pagitan ng takot at pagnanasa, ng katapatan at tukso. Lahat ng ito ay bumalot sa akin ng parang isang ulap na hindi ko kayang alisin. Ang gabi ay patuloy na nagdadala ng mga tanong na walang kasagutan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na sandali, kung paano ko pahahalagahan ang aking relasyon ni Maria, habang nararamdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Aling Elena. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko kung paano unti-unting nagbago ang ating mga kilos, at paano nagsimula ang isang gabi na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa lipa, ang simula ng lahat ng pagbabago sa aming tahimik na buhay. Habang patuloy ang ulan sa labas, naramdaman kong unti-unting lumalapit si Aling Elena sa akin sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan, parang isang reyna na mailihim na planong isa sa katuparan. Nang tumigil siya sa tabi ko, ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang halimuyak ng kanyang pabango na maihalong vanilya at sandalwood na nagpapakilig sa aking pandama. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo, ngunit ang kanyang mga mata ay parang may kwento ng mga lihim na hindi niya maipaliwanag. Luningning, malumanay niyang bulong, alam kong mahirap ang mga araw na mag-isa ka dito sa bahay. Hindi madali ang mag-isa habang ang mahal mo sa buhay ay malayo. Napahinto ako sa ginagawa ko at tumitig sa kanya nang hindi mabitawan ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking mga palad, pinapawi ang init ng malamig na gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit ko siya hinayaan, ngunit sa loob ng aking puso ay may naglalagablab na apoy, isang apoy na matagal ko nang pinipigil ngunit ngayon ay unti-unting sumusiklab. Hindi nagtagal, napansin kong ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang kakaibang paraan, isang timpla ng tukso at lambing na nagpapalakas ng aking tibok ng puso. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti at ang kanyang mukha ay naglalaman ng pangakong hindi ko pa naririnig. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking balikat
at sa isang iglap, ang mundo ko ay parang huminto. Parang ang bawat tunog sa paligid ay napalitan ng kanyang malambing na tinig at ng tibok ng aking puso na nagiging mabilis at malakas. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit nauwi kami sa isang mahimbing na yakap. Ang init ng kanyang katawan ay sumalubong sa akin, at ang kanyang mga halik ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa balat ko. Parang isang panaginip na hindi ko inaasahan, ngunit totoo ang bawat sandali. Ang gabi ay naging isang lambing na puno ng lihim, kung saan ang mga salita ay naging mga halik, at ang mga galaw ay mga pangakong hindi kailanman mawawala. Sa gitna ng ulan at katahimikan ng gabi sa Lipa, kami ay naglakbay sa isang mundo na puno ng tukso at pagnanasa. Ngunit alam kong may hangganan ang lahat ng ito. Ang mga susunod na sandali ay magiging pagsubok sa aming katapatan, sa aming mga puso, at sa aming mga pangarap. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko kung paano nagkaroon ng tensyon ang aming relasyon ni Maria, at paano unti-unting bumalot ang gabi ng mga lihim na hindi namin inaasahan. Hindi ko inaasahan na ang simpleng gabi ng ulan sa Lipa ay magiging simula ng isang bagyong magpapabago sa aking buhay, isang bagyong puno ng lihim, tukso at pagkalito. Matapos ang mga sandaling iyon kay Aling Elena, ramdam ko ang loob ko na tila naglalaban ang katapatan at pagnanasa. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa paligid ng aming bahay, hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari. Ang bawat alaala ng gabing iyon ay parang apoy na unti-unting sumisiklab sa puso ko, nagpapainit sa bawat paghinga. Ngunit kasabay ng init ay ang matinding guilt na kumakalam sa aking dibdib. Si Maria, ang aking asawa, ay mahilig sa maayos at tahimik na buhay. Siya ay masipag at maalaga, palaging iniisip ang pamilya at kinabukasan namin. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa trabaho sa Maynila, palaging sinisikap niyang panatilihing matatag ang aming pagsasama. Ngunit sa mga araw na wala siya, nararamdaman kong unti-unting nabubuo ang isang puwang sa aming relasyon. Ang pag-uwi ni Aling Elena sa bahay ay nagdala ng bagong enerhiya, isang tensyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nahuhulog sa kanyang mga alindog at lambing. Habang naglalakad ako sa likod bahay, naaalala ko ang mga sandaling kami ni Aling Elena ay magkasama sa kusina, ang kanyang mga mata na naglalaro sa akin, ang mga malumanay niyang haplos, at ang init ng kanyang katawan na tila nagbibigay saya sa malamig na gabi. Nang bumalik si Maria mula sa kanyang trabaho ilang araw pagkatapos, napansin ko agad ang kanyang pagod at lungkot. Hindi niya alam ang mga nangyari, ngunit ramdam ko na may mga bagay na unti-unting nagbabago sa akin. Nagkaroon kami ng ilang araw na tahimik na pag-uusap, mga usaping paulit-ulit tungkol sa trabaho, pamilya, at mga simpleng pangarap. Ngunit sa kabila ng mga ito, may hindi ko maalis na pakiramdam na may itinatago akong sikreto na maaaring makasira sa aming tahanan. Ang aking puso ay naglalaban, nagmamahal kay Maria, ngunit tila nahuhulog sa bisig ni Aling Elena. Ang dalawang babaeng ito ay parang dalawang mundo na nagtatagpo sa aking buhay, at ako ay nalilito kung saan ako naroroon talaga. Sa mga susunod na araw, nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ano ba talaga ang nararamdaman ko? At ano ang ibig sabihin ng mga pangyayaring iyon para sa aming pamilya? Sa susunod na bahagi, ilalahad ko kung paano unti-unting nagbago ang aming relasyon ni Maria, at paano ang presensya ni Aling Elena ay naging isang lihim na apoy na nagpapainit sa aming tahanan, ngunit nagdadala rin ng panganib. Hindi ko inakalang ang mga pangyayaring naganap sa aming bahay sa Lipa ay magiging simula ng isang mahirap na kabanata sa aking buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng lihim na dala ko, isang lihim na maaaring sirain ang aming pamilya, o kaya naman ay magbukas ng bagong landas na hindi ko inaasahan. Habang si Maria ay abala sa kanyang mga gawain sa Maynila, unti-unti akong nahuhulog sa lamig at init ng presensya ni Aling Elena. Sa umpisa, ang mga usapan namin ay mga simpleng kwento lamang, mga alaala ng kabataan, mga plano sa buhay, at mga pangaral tungkol sa pamilya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang mga kwento ay nauwi sa mga panliligaw na di inaasahan. Minsan, habang kami ay nag-uusap sa sala, napansin kong may kakaibang tingin siya sa akin. Ang mga mata niyang berde ay nagliliwanag ng kakaibang apoy, isang apoy na hindi mo basta-basta makikita sa isang biyenan. Ang kanyang mga salita ay maihalong lambing at tukso na nagpapalambot sa puso ko nang hindi ko maintindihan. Hindi ko inakala na sa isang ordinaryong gabi, ang mga damdamin ko ay magiging gulo. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong, paano ito nangyari?
Bakit ako nahulog sa mga alindog niya? At higit sa lahat, paano ko haharapin si Maria? Ang mga pangyayaring iyon ay nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla at pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko mapapanatili ang katapatan sa aking asawa habang unti-unting nadadala ako sa lambing ni Aling Elena. Parang may dalawang bahagi ng aking puso na naglalaban, ang bahagi na may pagmamahal sa asawa ko, at ang bahagi na nahuhulog sa biyenan ko. Nangyari ito nang hindi ko inaasahan, at ngayon ay nagtataka ako kung paano ko ito haharapin. Sa aking isipan, paulit-ulit ang mga eksena ng gabing iyon, ang mga halik, mga haplos, ang init ng kanyang katawan sa piling ko. Parang isang panaginip na hindi ko gustong magising, ngunit alam kong kailangan kong harapin ang realidad. Kung paano ito matatapos, at kung ano ang magiging resulta ng mga lihim na ito, ay isang malaking palaisipan sa akin. Naisip ko kung paano ko mapapanatili ang aming pamilya, at kung paano ko maiwasan ang pagkawasak na dulot ng mga tukso. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang mga pangyayari kung saan unti-unting lumalalim ang tensyon sa pagitan namin ni Maria, at paano unti-unting nagiging mahirap ang aming relasyon dahil sa mga lihim na dala ko. Hindi ko inakala na ang gabi na iyon sa Lipa ay magiging simula ng isang ganap na gulo sa buhay namin ni Maria. Ang mga simpleng haplos at pag-uusap namin ni Aling Elena ay unti-unting naging isang lihim na apoy na hindi ko na kayang apusin. Isang gabi, habang tahimik ang bahay at naglalakad ako sa sala, naramdaman kong may kakaibang presensya. Biglang lumapit si Aling Elena, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng isang lihim na init na hindi ko maintindihan noon. Luningning, mahina niyang sabi, alam mo ba kung gaano kahalaga ang balanse sa puso ng isang tao? Minsan, kailangan nating ilabas ang ating nararamdaman upang hindi tayo malunod sa ating mga takot. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang puso ko ay kumakaba ng mabilis, ang isip ko ay naguguluhan, at ramdam ko ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa aking braso. Sa sandaling iyon, nagising ang isang bahagi ko na matagal nang pinipigil, ang bahagi na nangungulila sa lambing, sa pag-unawa, at sa init ng katawan ng isang babae. Hindi ko maintindihan kung bakit si Aling Elena ang nakatugon sa mga pangangailangang iyon, ngunit hindi ko rin maikakaila ang saya na dulot ng kanyang mga haplos. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumakas ang aming koneksyon. Ang mga titig ay nagiging mas mahaba, ang mga salita ay mas malumanay, at ang mga galaw ay mas malambing. Parang isang lihim na sayaw ang aming ginagawa, isang sayaw na puno ng tukso at pagnanasa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na may panganib. Ang bawat sandali na kami ni Aling Elena ay magkasama ay isang hakbang palapit sa isang bingit na maaaring magwasak sa aming pamilya. Minsan, habang naglalakad kami sa likod ng bahay, napatingin siya sa akin ng may kakaibang ngiti. Luningning, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito, sabi niya. Nandito ako, handang maging sandigan mo. Hindi ko alam kung saan patutungo ang gabing iyon, ngunit ang puso ko ay tila nabihag ng kanyang mga salita at ng init ng kanyang katawan na malapit sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano nagkaroon ng matinding tagpo sa pagitan namin ni Maria, at paano ang lihim na relasyon namin ni Aling Elena ay nagsimula ng ganap na magbago ang daloy ng aming buhay. Ang gabi ay lumalim at ang bawat sandali ay tila pumipigil ng hininga sa aking dibdib. Hindi ko inakala na ang simpleng pagbisita ni Aling Elena ay magdudulot ng ganito kalakas na bagyong emosyon sa loob ng aming tahanan sa Lipa. Sa dilim ng aming sala, naramdaman ko ang bigat ng bawat titig niya, isang halong lambing at tukso na tila ba naglalaman ng isang lihim na panawagan. Habang kami ay magkasama, hindi niya inalis ang kanyang mga kamay sa akin. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumadampi sa aking balat, nag-iiwan ng kakaibang init na nagpapalabo sa aking isip. Ang kanyang mga mata ay naglalaro ng mga kwento, mga salaysay ng pagnanasa at pag-aalab na hindi ko inaasahan mula sa isang biyenan. Luningning, bulong niya nang malapit sa aking tenga, huwag mong itago ang nararamdaman mo. Ang buhay ay maiksi at minsan, kailangan nating sundin ang ating puso kahit pa ito'y magdala ng panganib. Hindi ko mapigilang manginig habang tinatanggap ang bawat salita. Ang kanyang hininga ay mainit, ang kanyang halik na dahan-dahan ay nagsimula sa aking liig, at unti-unti akong nilulunod ng mga sensasyong matagal ko nang pinigilan. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang pag-init ng aming mga katawan, ang mga puso namin ay nagtatagpo sa isang lihim na mundo na puno ng tukso at pangamba.
Parang kami lamang ang umiiral, walang problema, walang sakit, walang mundo sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking isipan ay bumabalik sa isang tanong na paulit-ulit na bumabalot sa akin. Paano kung malaman ito ni Maria? Paano kung masira ang aming pamilya dahil sa mga lihim na ito? Habang ang gabi ay nagiging mas mainit, napagtanto ko na ang bawat sandali ay isang desisyon na maaaring magdala ng kasiyahan o ng kapahamakan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit ang isang bagay ay malinaw, ang buhay ko bago ang gabing ito ay hindi na magiging pareho. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga sumusunod na pangyayari na magpapakita kung paano unti-unting nasisira ang aming mga relasyon at paano ang lihim na ito ay nagiging isang mabigat na pasanin sa aking puso. Ang gabi sa aming tahanan sa Lipa ay umabot sa sukdulan ng tensyon, isang gabi kung saan ang mga lihim ay nagliyab ng apoy na mahirap apusin. Ang bawat haplos ni Aling Elena ay tila kuryenteng dumadaloy sa aking katawan, nagpapainit ng damdamin na matagal nang tinatago sa kailaliman ng puso ko. Hindi ko mapigilang titigan ang bawat kurba ng kanyang katawan, na saksi sa isang panahon ng karanasan at kagandahan na hindi na matutumbasan ng kahit anong kabataan. Ang kanyang mga mata, puno ng tukso at lambing, ay naglalaro sa akin, nagmumungkahi ng mga bagay na matagal ko nang pinangarap ngunit hindi sinubukan. Habang palalim ang gabi, ang aming mga puso at katawan ay nagtagpo sa isang sayaw ng pagnanasa at lihim na kaligayahan. Ang bawat halik, bawat pagdampi ng balat, ay nagdadala ng isang kasiyahang tila ba isang panaginip lang. Ngunit sa kabila ng init na iyon, ang aking isipan ay puno ng mga tanong at pag-aalala. Ang bawat sandali ay may kasabay na takot, takot na masira ang aming pamilya, takot na mawala si Maria sa buhay ko, at takot na mawala ang sarili ko sa gitna ng mga tukso. Ang aming lihim na gabi ay naging isang matamis na sumpa, isang sumpa na nagdudulot ng kaligayahan, ngunit kaakibat ang panganib. Sa bawat pagkakataon na kami ni Aling Elena ay magkasama, ang apoy ng aming lihim ay lumalakas, ngunit ang panganib ng pagkakatuklas ay nagiging mas malapit. Habang bumabalik ako sa realidad, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ko bilang asawa ni Maria at bilang manugang ni Aling Elena. Ang mga alaala ng gabi ay nagiging isang malambing ngunit mabigat na pasanin sa akin. Ang mga susunod na araw ay puno ng pag-aalinlangan at pag-iisip kung paano ko haharapin ang aking damdamin, kung paano ko ipagpapatuloy ang relasyon ko sa dalawang mahahalagang babae sa buhay ko, at kung anong magiging kapalaran ng aming pamilya. Sa susunod na huling bahagi, ilalahad ko ang pagtatapos ng kwento, isang pagtatapos na puno ng drama, lihim, at isang pangakong mag-iiwan ng tanong sa puso ng bawat nakikinig. Ang huling gabi na iyon sa Lipa ay nag-iwan ng bakas na hindi ko malilimutan, isang bakas na tila tato na nakaukit sa aking puso, puno ng pait, ligaya, at isang lihim na hindi ko kayang ibahagi. Sa dilim ng aming bahay, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong harapin, isang desisyon na maghahatid sa akin sa dulo ng isang landas na puno ng hiwaga at panganib. Si Maria, ang aking asawa, ay babalik sa amin kinabukasan mula sa kanyang matagal na biyahe sa Maynila. Alam kong maghaharap kami ng katotohanan, ang mga lihim na tinago ko, ang mga damdaming nilihim, at ang mga pangakong binitiwan sa pagitan ng mga halik at haplos ni Aling Elena. Habang si Aling Elena ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang apoy, isang apoy na hindi ko maintindihan kung ito ba ay pag-ibig o tukso lamang. Luningning, malumanay niyang sabi, ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang mga ito. Hindi ko masabi kung ano ang magiging kapalaran namin ni Maria at ni Aling Elena. Ang loob ko ay naglalaban, isang gulo ng pag-ibig, pagkakanulo at pag-asa. Alam kong ang mga susunod na araw ay magdadala ng pagbabago na hindi na namin maibabalik sa dati. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang gabing iyon ay nag-iwan ng isang lihim, isang apoy na naglalagablab sa loob ng aming pamilya, isang lihim na maaaring magbukas ng mga pinto ng bagong simula o sumira sa lahat ng aming pinagsamahan. Habang pinagmamasdan ko ang buwan na sumisilip sa bintana, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi na sumasabay sa tibok ng puso ko. Isang tibok na puno ng pangamba, pag-asa, at isang tanong na hindi ko pa masagot. Ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya? At sa kabila ng lahat, isang pangako ang aking baon, ang pangakong haharapin ko ang bawat pagsubok ng buong tapang, anuman ang kahihinatnan, dahil sa dulo ng bawat lihim ay ang pag-ibig na kailanman ay hindi ko kayang isuko.
Ngayon, iniwan ko ang kwento sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Paano ko haharapin ang mga taong mahal ko? At ano ang magiging susunod na kabanata ng buhay namin? Isipin ninyo ito, dahil ang gabi sa lipa ay hindi pa tapos, ito ay nagsisimula pa lamang.